Nangangarap din tayo na magkaroon ng malaking negosyo, na talagang kumita ng malaki. Kung ano mang ginagawa nyo, huwag pong masaktan pag nare-reject kayo. Bottom line, numbers game ang labanan. Kung araw-araw ka lang naman nasa social media, pagkakitaan mo na. Hi classmate, nasa sales ka ba? Meron akong tip sa'yo. Nandito kami ngayon sa mall at mapapansin mo mahal ang rent sa mall kaysa sa labas. Diba? Ang question, bakit? Napakasimple lang classmate. Kaya mahal ang rent sa mall kasi marami po ang tinatawag na foot traffic. Ibig sabihin, mas marami po taong dumadaan, pumapasok, mas malaki yung chance ang meron bibili sa tindahan mo. Kaya actually, ang rate ng rent sa mall magkakaiba. Depende kung nasa ground floor ka, mas malapit ka sa entrance, mas mahal. Kasi ibig sabihin, lahat ng dadaan sa mall, talagang malamang dadaan mismo sa tindahan mo. Now, ang point ko dito sa sales classmate, dapat maintindihan nyo. Kasi katulad sa akin, nung una ako nasa networking, masakit syempre pag nagpipresent ka tapos hindi sumasali yung pinipresentahan mo. Kaya lang as time goes by, natuto ako at naintindihan ko na hindi talaga lahat ng re-recruitin ko sasali at maniniwala sa akin. Nung kino-connect ko na siya sa, kasi ang pinag-aaralan ko lagi classmate, yung malalaking kumpanya Kasi syempre nangangarap din tayo na magkaroon ng malaking negosyo, na talagang kumita ng malaki. Kaya sabi ko, ano ba ang logic ng malalaking negosyante? Doon ko nakita na hindi talaga sila emosyonal. Kasi di ba pansinin mo, hindi nang lahat ng pumapasok sa mall, bumibili. May iba nga pumasok sa mall, nag-CR lang, pumasok sa mall, nag-aircon lang, di ba yung mga ganon. Pero hindi naman pinagbabawal yan ng may-ari. Kasi ang bottom line dyan, habang nasa loob ka ng mall, mas malaki yung tsansa na meron kang bibilhin. Kaya para sa aking classmate, maintindihan po yun na natin na pag nasa kayo, present lang po ng present. Kasi ako, ang naging goal ko dati, actually hindi nga may mag-join Ang goal ko lang dati, makapag-present ako everyday. Kaya that time, I could still remember nung nagsisimula ako sa networking career ko, nakaka-6 presentation ako a day. Walang, walang pupas yan. Talagang tuloy-tuloy. Nag-improve na lang siya, nag-improve. Kasi dati, from one-on-one kausap ko pa isa-isang tao, hanggang dumating sa point, grupo-grupo ng kinakausap ko. Kaya, yun ang tip ko po sa inyo na dapat, kung ano man ang ino-offer nyo, kung ano man ginagawa nyo, huwag pong masaktan pag nare-reject kayo. Bottom line, numbers game ang labanan. Mas marami kang pipresentahan, mas marami ang chansang meron kukuha ng ino-offer mo. And second, na gusto ko maintindihan sa iyo, classmate, ang napakagandang nangyayari ngayon, may tinatawag po tayong social media. Ang social media ngayon, ang labanan kasi dito, ang currency dito is attention. Ibig sabihin, napakasimple lang. Mas maraming pumapansin or bumibisita sa page mo, sa TikTok account mo, sa fan page mo, mas malaki ang chance ang pwede mo silang mabentahan ng anything na ino-offer mo. Kaya nga, sabi ko, nasabi to sa akin before, na darating ang time lahat ng tao magkakaroon ng social media account, magkakaroon ng tao ng tinatawag na YouTube account. Dati, parang hindi ko ma-visualize Sabi ko, paano darating ang point na lahat magkakaroon ng ganon? And napakasimple, darating pala ang point na lahat kasi nga lahat pala tayo nasa social media na. Sabi nga, hindi ko ito makalimutan sabi sa akin, parang katulad kay Oprah or katulad kay Boy Abunda na show. Magkakaroon daw ang tao lahat ng ganon and it is already happening. Magkakaiba man ng industry, nasa pagluluto ka, nasa pag-gym, pag-yoga, lahat nagkakaroon ng kanya-kanyang account. And kaya para sa akin, classmate, dapat matutunan mo na yan, na magkaroon ka ng sariling account kasi you'll never know kung kailan mo siya mamamaximize. Kasi sabi ko nga, may mga iba't ibang tao ang nasa social media. May nakikipagbardagulan, nakikipag-away, meron nagpapa-entertain, di ba? Gusto lang niyang tumawa ng tumawa. May natututo, di ba? Meron din naman kumikita. Kaya mamimili ka na lang, classmate, kung alin ka doon, di ba? Kasi sabi ko nga, kung araw-araw ka lang naman nasa social media, pagkakitaan mo na. Kasi honestly,
na-defeat na nga yung purpose ng social media. Kasi before, ang purpose talaga niyan, yung mga magkakaibigan, magkikita-kita, bla bla, magkukulitan. But right now, nagiging negosyo na po talaga ang social media. Kasi lalo pinapasukan pa to ng mga iba't ibang malalaking kumpanya. Kaya para sa akin, classmate, yun, pag-isipan mo na lang in the near future, ano ba at para saan mo ba gagamitin ang social media mo? Kasi at least ako, nagagamit ko na makapagturo po ako sa inyo. At the same time, nagagamit ko po siya para kumita. And ang pinakamaganda pa dito, syempre, meron akong record ng buhay ko na pagdating ng oras, pagbabalikan ko siya, maaalala ko lahat ng mga pinagagawa ko. Kaya paano yan, classmate? Dito muna tayo. Hanggang sa susunod.